Yun ang Isla Serpente. Ang sabi ng matatanda, kung gaano daw ang kamandag, ay ganun din daw ang swerteng dala nito sa kung sino mang makakaangking sa kanya. Kaya marami ang pumunta dito sa isla upang makuha ang mahiwagang ahas. Pero marami sa kanila ang hindi man lang nasilayan ng itim na serpente. At sa mga nakakita naman, ay wala nang nakabalik mula sa gubat na buhay. Puwera lang sa isa. Nahuli sa bitag niya ang itim na serpente. At muntik niya nang makuha ito, kaya lang lumaban ang itim na serpente. At nakagat siya nito. Pero himala na nakaligtas siya. Nung araw na yon, napakaswerte niya na sa mga negosyo niya. At unti-unti nang umasensya siya sa buhay. Naku! Kwentong kutsero lang yun. At yumaman na nga siya ng tuluyan at binili niya ang buong isla. Ito'y para makasiguro na wala nang ibang makakakuha ng itim na serpente. Tito Eddie, kayo po ba nakakuha ng itim na serpente? At hanggang ngayon, dala ko pa ang marka ng araw na yon. Yung araw na nagsimula ang swerte na dala ng itim na serpente. Oh, ayan, hanggang ngayon. Ngayon naman, kita naman ninyo, lumago, naitayo ko itong snake farm. Pagkatapos, alam naman ninyo, ang Cascavel snake skin ay, naku, popular na sa buong Asya. Nasaan na po yung itim na serpente? Ilang beses ko na hinanap siya sa gubat, pero hindi ko na siya nakita muli. Pero ako naman kampante na ako. At alam kong narito pa rin siya dahil hindi pa rin naman humihinto ang swerte ko, hindi ba? Basti, alam mo, mabuti nga kung makita natin yung itim na serpente. Di sa swerte na tayo. Naniniwala ka ba na kung bakit kayo yumaman dahil sa ahas? Nakita mo naman yung sugat ni Papa, di ba? Oo nga, kinagat nga siya ng ahas, pero hindi ibig sabihin dahil doon. Tayo rin naman gumagawa ng kapalaran natin, di ba? Dito pinatito yung mga balat ng ahas. And from here, we ship the skin to our Manila factory kung saan doon ginagawa ang mga sapatos, mga belts. Napakalaki na pala ito operasyon ninyo. And as a matter of fact, nakakatanggap kami ng inquiries from Europe and the United States. So we decided na expand ang operations dahil ready na ang market. And if you want, Henrietta, you can invest in the farm. Alam mo na, maybe we can double it or even triple the production and meet the demands of our clients in America or even in Europe. It's a good investment. Alam mo, ang swerte parang pag-ibig din yan eh. Hindi mo napipili, kusang dumarating, yung nakatadhana na talaga para sa'yo. Pero tayo rin naman ang pipili na mamahalin natin, di ba? Basti, ang drama mo, ha? Siguro may girlfriend ka na, no? Then it's a deal? Sa isang kondisyon, I want Basti to be involved in this business. Alam niyo naman, he's my only son. And I'm grooming him to take over the family business. Oh, of course. Of course. Ayan din ang iniisip namin para kay Isabel. And I'm sure matutuwa yung dalawang yun. At alam ko naman, nakita niyo ba? Mukhang magkasundo yung dalawa eh. And who knows, baka mamaya silang dalawa pang magkatuluyan. Sa bagay, botong-boto ko Isabel at kung magkatuluyan sila, wonderful partnership. Wonderful. May girlfriend ka na, sabihin mo sa akin. Wala pa akong girlfriend. Pero bala ko pala siya ligawan. Kilala ko ba? Kilala ko, no? Ano? Nagbibiro lang naman ako eh. Nakakainis ka naman eh. Ayaw mo lang talagang sabihin sa akin, no, Basti, ah? Wala. Kalimutan mo na. Sige.
Pero alam mo, Basti, hindi ako naniniwala na napipili natin ang mamahalin natin. Kasi ako, alam ko sa sarili ko na kapag nakita ko siya, mararamdaman ko. Dito sa puso ko. Yung isang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko na siya yung lalaki para sa akin. Dahil nakita ko na siya dati. Talaga? Halika, halika. Halika! Saan ka pupunta? Special na lugar. Halika. No, Isabel, malayo pa ba? Maghahapon na o baka hinahanap na tayo sa bahay? Ako naduduwag ka lang yata, Basti. Malapit na yon. Isabel, halika na. Hindi na natin makikita yon. Kakaliwa pa, Olga. Tingnan mo, naliligaw ka na. Halika na, bumalik na tayo doon. Hindi, sandali. Andito lang yun eh. Basti. Basti, tulungan mo ako! Wag! Okay ka lang ba? Ayos lang ba kayo? Oo. Salamat. Aray! Sakit! Tulong! Tulong! Wag! Huwag kang gagalaw! Ayos ka lang ba? Natinig kasi ako. Hindi ako makatayo. Teka! Anong gagawin mo? Bubuhatin kita. Ikaw din. Malay mo, bumalik yung ahas. Teka, sandali! Sige, sasama na ako. Dali lang ha. Sakit. Anong ginagawa mo? Para bas bumilis yung pagaling ng sugat mo. Di ka nga dapat pumupunta sa gubat ng mag-isa eh. Sabi kasi ng yaya ko, may ilog daw dito. Gusto ko lang naman kasi makita. Gusto mo, samahan na lang kita. Sige. Masakit pa ba? Hindi na masyado. Salamat nga pala. Ano nga pala pangalan mo? Ako nga pala si Eman. Oo, Eman. Nagkakilala na tayo ng mga bata pa lang tayo. Hindi nga ako nabigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa'yo. Ako yung batang niligtas mo noon. Halala mo? Ako nga pala si Basti. Eman. Isabel Cascabel. Alam nyo, pinagtanong kita sa mga taga rito. Baka sakali akong makita ka uli. Nakaalis na kasi kami noon. Inabangan nga kita nung susunod na bakasyon, baka sakaling makita pa kita. Kasi hindi na kami pinayagan ni Papa na bumalik dito sa isla. Hanggang ngayon. Ngayon lang kami ulit bumalik. Mabuti siguro sa susunod, umiwas na lang kayo. Mapanganib ang lugar na ito. Sige, paalis na rin kami. Halika na, Isabel. Hinahanap kasi namin yung ilog. Alam mo ba kung nasan yun? Oo, kaya lang padilim na. Medyo delikado. Pero kung gusto niyo, pwede ko kayong samahan bukas. Bukas talaga? Sasamahan mo kami? Sige, gusto ko. Gusto kong pumunta talaga dun sa ilog. Ha? Magkita tayo bukas. Doon sa lumang bangka. Yung malaking lumang bangka? Oo. Sa may Pampang? Sige, magkita tayo sa beach, ha? Sige, magkita tayo Bukas. doon.
Halika na, Isabel! So bukas, ha? Sige, Sige. kita tayo. Isabel! Sinabi ko naman huwag tayong pumunta doon sa gubat, di ba? Ano ka ba naman, Basti? Kung hindi tayo nagpunta doon, di sana hindi ko na siya ulit nakita. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Na malalaman ng puso mo kapag nakita mo yung lalaking para sa'yo. Naramdaman ko yun kanina. O yan na naman. Huwag mo sabihin may gusto ka kagad sa kanya. Hindi mo pa nga siya kilala, di ba? Ano ka ba? Bata pa lang ako. Kilala ko na si Eman. Nakita mo ba kung paano niya sinugod yung ahas kanina? Ang ibig sabihin nun, matapang siya. Tapos, sasamahan pa niya ako bukas. Anong ibig sabihin nun? Di matulungin siya. Bakit? May gusto ba siya sa'yo? Sa tingin mo, may gusto siya sa akin. Ewan ko sa'yo, Isabel. Bahala ka. Tara. Ito naman, ang sungit-sungit mo talaga. Ha? Ano sasabihin, ha? Oo na. Mang Samuel, Oh, Nora. uwi na ho ba kayo? Sabay ho ako. Free. Pasensya na, may lakad kasi ako eh. Tay, muna na ako ha. Lakad. Saan ho lakad nun? Hindi ko alam eh. Gusto mo sa amin ka lang sumabay? Hindi bali na lang po. Sige ho. Hindi binansin. Ulit eh. Ewan ko ba sa'yo, bakit kasi asa ng asa ka pa na magkakabalikan kay ni Kuya Eman, wala namang pag-asa. He, ano ka ba? Nagpapakipot lang yun. Kasi syempre nung nakipag-iwalay ako sa kanya, nasaktan siya. Pero sigurado ako gusto makipagbalikan yun sa akin. Hindi naman halata. Ikaw, sasampayin na kita. Ano bang alam mo, ha? Kapatang-bata mo pa. Marami akong alam, ate. Mas madami pa sa inyong lahat. Isabel, hindi ako sigurado dito, ha? Basti naman. Sige na. Nangako ka sa akin, di ba? Ayan na siya. Isabel! Basti, halika na. Eman, Sige, kayo na lang. Medyo masama pakiramdam ko eh. Sigurado ka? sige ha. Babalikan ka agad, ha, Basti? Sige, salamat. Halika na. Eman, nakita mo na ba yung itim na serpente? Narinig ko na rin ang tungkol dyan. Sabi ng mga matatanda, nakatira raw siya sa gitna ng gubat. Pero wala pa naman talaga nakakita sa kanya. Kaya ako, napapaisip din ako kung talagang mayroon ngang itim na serpente. Pero alam mo, nakita na siya ng papa ko. At ang sabi niya, nang dahil daw sa itim na serpente, kaya sunete ang pamilya namin. Ikaw, magaling ka sa ahas. Bakit hindi mo subukang hulihin? Kayang-kaya mo yon. Malay mo, swertihin ka din. Nako, hindi ko na kailangan ng ganun. Ako na yata yung pinakamaswerteng lalaki sa mundong ito. Dahil kasama kita. Isabel, ito na yung ilog na hinahanap mo. Malinis pa rin yung ilog, ano? Tulad ng naalala ko. Halika, dali. Baba tayo. Kaya ko yan. Ayan. Pwede tayo kumain doon mamaya. Ang gusto mo. Pwede. Ganda, no? Oo. Sa bawat sandali, paghinga, pagtipok ng puso. Dito, binabalatan yung mga Gaya ng bibilad. isang pangarap lang, nagising sa katotohanan na ika'y sa kanya at ako'y sa'yo nabigo ang puso. Ilalagay na doon sa mga kamay para... Alam mo lang ang pinangarap, kung alam mo lang na ikaw lang ang tanging ligaya sa buhay,
Isabel, naisip ko lang na amo kita eh. Ikaw yung boss ko. Baka hindi magandang tingnan sa ibang tao. Bakit naman hindi? Eman, wala naman tayong ginagawang masama. Bakit ayaw mo na ba akong makasama? Alam mo, yung si Emma na, nagtataka ako dyan. Tuwing hapon, palaging may lakad. Saan kaya nagpupunta yung taong yun? Baka, ate, may nililigawang iba. Wala naman masama sa nararamdaman mo, Eman, dahil yun din kasi ang nararamdaman ko para sa'yo. Wala naman siya yung ibang liligawan dito sa isla, no? Tsaka, walang ibang magugustuhan yun. Kasi patay na patay pa rin yun sa akin, no? Roso ka? Oo! Sino yun? Basti, sorry ha, kanina ka pa ba naghihintay? Mukhang dumadalas na yung pagsama ko kay Eman, ah. Mukhang hindi na tama ito, Isabel. Basti, okay lang kasi kami ni Eman. Ano? Isabel, hindi kayo pwede magkarelasyon ni Eman. Noon pa man, hindi na ako sangayon sa pagsama-sama mo sa kanya. Ano ka ba, Basti? Para ka namang tatay ko niyan eh. Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang para sa akin? Kasi alam mo, saya-saya ko. Tsak, magagalit si Tito Edith, si Tita Aurora pag nalaman nila. Yun ay kung malalaman nila, eh hindi mo naman sasabihin, di ba? Eman! Ikaw kaya ka umaalis parate pagkatapos ng trabaho kasi nakikipagkita ka kay Isabel Cascabel. Stoy, ano ka ba? Masyado lakas baka may makarinig sa'yo. Nakita ko kayo kanina. Ba't kayo magkasama? Sinagot na ako ni Isabel. Nobby ko na siya. Kaya Nora, pangako mo sa akin ha. Sekreto natin yan. Okay? Malapit na matapos ang Tagaraw. Babalik ka na sa Maynila. Iniisip kong kausapin sina mama at papa kung papayag sila na ako na lang ang mag-manage ng snake farm para hindi ko na kailangang umalis dito. Siguradong tututol sila kapag nalaman nila ang tungkol sa relasyon natin. Kaya nga hindi nila dapat malaman. Eman, ayoko umalis dito. Ayoko mahiwalay sa'yo. Ayoko rin mangyari yun. Mahal na mahal kita, Isabel. Mahal din kita, Eman. Ma'am, kapatid ko po, si Ate Nora. Nagtatrabaho po siya dun sa farm nyo. May importante po kasi siyang sasabihin sa inyo, ma'am. Anong kailangan mo? May kailangan po kasi kayong malaman tungkol sa anak nyo. Ayoko po sana makialam pero sa tingin ko po kailangan nyo pong malaman ang tungkol dito. Basti, nasa si Isabel? Hindi ba dapat magkasama kayo? Si Isabel, ho? May pinuntahan siya banda ron. Huwag ka nang magsinungaling, Basti. Basti, huwag mo nang pagtakpan si Isabel. Alam na namin ang totoo. Naku, Isabel, ginabi na tayo. Siya nga pala, meron akong gustong ibigay sa'yo.
Ano to? Nanggaling yan sa napatay ko na ahas. Sa'yo na lang yan. Anting-anting ko yan laban sa mga ahas. Ang gusto ko, meron kang protection. Kahit wala ako sa tabi mo. Bakit mo binibigay ito sa akin? Hindi ka naman mawawala sa tabi ko, di ba? Isabel, gusto ko humarap sa mga magulang mo. Gusto kong pakita sa kanila na mabuting intensyon ko. Eman, hindi na muna siguro ngayon. Baka mas lalo akong hindi payagan ni Mama at ni Papa na manatili dito sa isla kung malalaman nila ang tungkol sa ating dalawa. Hayaan mo na muna na ako ang magsabi sa kanila ng totoo. Pero sa tamang panahon. Mahal na mahal kita, Eman. Mahal na mahal. Halika. Ihatid na kita. Isabel! Hindi ako iiwan ni Eman. Bawal ka pa ma-stress. It's not good for you and the baby. Anong baby? Buntis ka. Sa dinami-dami ng babae dito sa isla, bakit si Ma'am Isabel pa? Mag-isip-isip ka nga! Bakit naman yung Isabel na yun pa yung nagustuhan mo? Eh, nandito naman ako. Si Isabel talaga ang mahal ko. Hindi ako papayag na si Eman sumama dyan sa babaeng yan. May masamang balita ako sa'yo. Wala na si Ma'am Isabel. Ano nasa likod niya?